Sa kaharian ng Berbanya, kilala sina Haring Fernando at Reyna Valeriana bilang mabuting pinuno. Masagana ang bayan at masaya ang mga tao. Ang tatlong prinsipe, Don Pedro, Don Diego, ay mahal ng kanilang mga magulang at buong kaharian. Mahal kong hari, payapa ang kaharian natin ngayon. Sana'y manatili ang kapayapaan. Oo, mahal kong Reyna. Pinagmamalaki ko ang ating mga anak, lalo na si Don Juan. Napakabuti ng kanyang puso. Habang payapang natutulog ang hari, nagkaroon siya ng isang kakaiba at nakakatakot na panaginip. Si Don Juan, nalalapas tangan. Hindi ko siya maililigtas. May panganib. Mahal na hari, ano pong nangyari? Hindi ko kayang makita ang aking bunso sa ganong kalagayan. Nakakatakot ang panaginip. Dahil sa labis na pag-iisip at pag-aalala, nang hina ang hari kinabukasan, unti-unti siyang nagkasakit at hindi na makatayo. Rina, hindi gumagaling ang hari. Marami na pong manggagamot ang tumingin. May balitang tanging awit lamang ng Ibong Adarna ang makakapagpagaling sa anumang sakit. Mga anak, kailangan nating iligtas ang inyong ama. Sa inyo ang aking pag-asa. Sana mahanap ninyo ang Ibong Adarna. Ako ang pangani, ako ang mauunang maglalakbay. Susuporta ako. Di matitiis ng puso ko ang paghihirap ng ama. Dito nagsimula ang makasaysayang paglalakbay para hanapin ang mahiwagang Ibong Adarna. Mga anak, ingat kayo. Ang inyong ama'y nangangailangan ng lunas. Hanapin ninyo ang Ibong Adarna. Kayo lamang ang aking pag-asa. Ako ang mangunguna ama, hindi ko kayo bibikuin. Kasama ako sa paglalakbay. Gagawin namin ang lahat. Alis sina Don Pedro at Don Diego upang hanapin ang Ibong Adarna. Lakad sila ng malayo, napagod at naligaw sa masukal na gubat. Sa huli, narating nila ang Bundok Tabor. Bundok Tabor, nakita ni na Don Pedro at Don Diego ang punong tirahan ng Ibong Adarna. Pedro, inaantok ako. Sandali lang, ang ganda ng awit. Dahil sa awit ng ibon, sila ay nakatulog at naging bato ng hindi sinasadya. Sunod na naglakbay si Don Juan. Kahit pagod, hindi siya sumuko. Para sa aking ama, magpapatuloy ako. Iho, nararamdaman kong mabuti ang puso mo. Heto, dayap at kutsilyo. Hiwain mo ang iyong palad upang hindi ka makatulog sa awit ng Ibong Adarna. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang inyong payo. Mating si Don Juan sa puno. Muling umawit ang ibon. Hindi ako dapat makatulog. Dahil sa pagtitimpi at pagsunod sa ermitanyo, hindi siya nakatulog at matagumpay na nahuli ang Ibong Adarna. Sa wakas, maliligtas na ang aking ama. Kita rin niya ang dalawang batong kahawig ng kanyang mga kapatid. Hira ni Don Juan ng dumi ng ibon ang dalawang bato. Unti-unti silang nagbalik sa pagiging tao. Juan, kami ba'y naging bato? Oo, pero mabuti at ligtas na kayo. Pauwi na tayo. Ngunit ibang balak ang nasa isip ni Don Pedro. Don Juan, paano po tayo ang maging mukhang bayani? Hindi tama yan. Wala nang atrasan to. Kunin na natin ang Ibon Adarna kay Juan. Habang pauwi, kinuha ni Don Pedro ang ibon at iniwan si Don Juan nang hindi idinidetalye ang nangyari upang manatiling ligtas ang kwento. Nagtagal ay nakabalik si Don Juan sa kaharian. Ikinuwento niya ang buong katotohanan, ngunit pinili niyang patawarin ang kanyang mga kapatid. Muling umawit ang Ibong Adarna at gumaling ang hari, kaya nananaig ang kabutihan.